Humarap naman ang warehouse man na si Fidel D sa pagdinig ng Kamara hinggil pa rin sa 6.4 billion peso shabu shipment. Sa pagdinig, nanindigan ito na wala siyang kinalaman sa naturang kargamento. May ulat si Marita Muahe mula sa Kamara Live. Marita? Kasi bukod sa na-raid na shipment nitong nakaraang Mayo ng pinagsanib na puwersa ng Bureau of Customs at ng Philippine Drug Enforcement Agency sa isang warehouse sa Valenzuela City na nagkakahalaga ng 6.4 billion pesos, may 3 shipment pa daw ang na-deliver na sa nasabing lugar noong June 2016, January 2017 at March 2017. Ito ang ibinulgar ni James o ni Fidel Anoche D, bantay ng warehouse kung saan nangyari ang raid at sinasabing consignee ng kargamentong naglalaman ng ilegal na droga. Sa pagtatanong ni House Committee on Ways and Means sa Congressman Dakila Cua, sinabi ni D na hindi sa kanya ang mga kargamento at ipinagdiinan nito na wala siyang kinalaman dito at tagabantay lamang siya ng nasabing warehouse. Ayon pa sa kanya ni hindi niya daw alam na may droga pala sa huling kargamento. Nalaman niya lamang daw ito nang sumugod na ang mga customs at PDEA officials. Bilang tagabantay, siya lang daw ang tumatanggap ng mga deliveries. Ginamit lamang daw ang pangalan niya. Itinanggi din ni D na kilala niya si Richard Tan alias Richard Chen na sinasabing may-ari ng Hongfei Logistics. 2 Taiwanese lamang daw ang nakita at kilala niya, isang Ju Minju at isang Ju Wang. Isang beses lang din daw siya nagbukas ng crate pero hindi naman daw niya tiningnan ang laman nito. Pero ayon sa kanya, ang huling shipment na ni-raid ay kapareho ng shipment noong nakaraang Enero. Pero hindi niya alam at hindi niya masiguro kung may laman ding droga ang nasabing shipment. Si D ay kasalukuyang nakakulong at naharap sa kasong illegal possession of dangerous drugs. Humingi rin ito ng tulong kay Pangulong Rodrigo Duterte na sana ay mapawalang sala siya dahil wala naman daw talaga siyang kinalaman sa kaso. Nauna rito, sinabon ni Congresswoman Sharon Garin si Attorney Althea Akay na naiyak pa dahil sa marami daw nakapwesto ngayon sa ahensya na hindi naman kwalipikado. Sa ngayon kasi patuloy pa rin ang isinasagawang hearing at pinag-uusapan nila ngayon yung tungkol sa Grino Express Lane dahil nga kadarating lamang din ng ilang mga mahalagang resource person mula naman sa ginawang kaparehong investigation o inquiry ng Senado. So yan muna ang pinakahuling balita mula dito sa Kongreso. Marita Muahe para sa Bayan.